Meet the Yolanda survivor who planted a mangrove forest to protect his village. Now, ito yung maganda sa mindset ng mga ganitong klaseng tao na kung saan hindi nila hinihintay yung ibang tao yung gumawa ng solusyon or ng prevention doon sa kung anong bagay man or kamalasan or tragedy yung dapat nilang ma-prevent. 'Di ba? Pwede naman siya magreklamo eh. Pwede naman siya mag-rally, makibaka, wag magbaboy, ganun, 'di ba? Puta, kulong na 'yan, mga kulang. Pwede niyang gawin 'yon. But he knows na mas mabilis yung pagtatanim at mas effective yung pagtatanim ng mangrove or bakawan doon sa lugar nila kesa hintayin niya yung gobyerno natin na inutil para gawin man yung pwede nilang magawa para tulungan silang hindi nabahain or magkaroon ng ganong kagrabing trahedya or bagyo or lakas ng storm surge doon sa lugar nila. Ginawa niya yung makakaya niya without whining, without blaming others. And I hope we could adjust to that kind of mindset para tumigil na tayong manisi na lang doon sa mga bagay na wala naman tayong magagawa. O baka sabihin na naman ng mga bashers yun dapat yung gobyerno yung nag-aalaga sa so I agree with that. I so agree with that. Yung improvement na gusto natin mangyari sa gobyerno, we can only do that every 3 years. Doon lang tayo nakakapagpalit ng mga leader natin. And katulad nga ng mga sinabi ko, limited lang yung pwede nating magawa when it comes to the political side of improving things. Bumoto, sumali sa mga civic groups katulad ng Mayors for Good Governance or Citizens for Good Governance, magsumbong ng korupsyon doon sa proper channels. And after that, most of your free time can be used to improve or to do things that you can do ng kung anong meron ka. Hindi yung sisisihin mo yung iba, hindi yung magtatawag ka ng digmang bayan para lang ma-improve mo or sa tingin mo, ginadji ka, yun lang yung improvement na pwedeng gawin sa bansa natin. No, we could start improving towards ourselves and do what we can do with what we have. Katulad ng Yolanda survivor na to. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.